Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ay kasyam na grupo at ngayon tatalakayin natin ang katutubong sining ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas, partikular na sa mga pangkat mula sa Mindanao. Ang mga ito ay hindi lamang sining, kundi pagpapahayag ng kultura, paniniwala at pagkakakilanlan ng ating mga kapatid na katutubo. Ang katutubong sining o indigenous art ay tumutukoy sa mga tradisyonal at likas na sining ng mga katutubong grupo sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng kanilang kultura, paniniwala at pamumuhay. Ngayon ay tatalakayin namin sa inyo ang tungkol sa katutubong Higaonon at ang kanilang kilalang likhang sining na tinatawag na hinabol. Sino nga ba ang mga Higaonon at ano nga ba ang hinabol? Ang mga Higaonon ay isang pangkat etniko mula sa Bukidnon at Agusan. Isa sa kanilang tanyag ng sining ay ang hinabol, isang uri ng tradisyonal na paghahabi ng tila. Gawa ito gamit ang natural na hibla at tina. Ang mga disenyo ay sumasalamin sa kalikasan, paniniwala at kabuhayan ng kanilang komunidad. Ang salitang hinabol ay nangangahulugang hinabi o happy. Ito ay matatagpuan sa Northern Mindanao, partikular sa Bukidnon at Agusan. Ano ang hinabol? Ang hinabol ay isang tradisyonal na tela na hinahabi ng mga kababaihang Higaonon gamit ang tinatawag na backstrap loom, isang uri ng simpleng habihan na isinusuot sa baywang ng humahabi at ikinakabit sa poste o puno. Gamit ang natural na hebla mula sa mga halaman at organikong tina, nililikha nila ang mga tinang may makukulay at makasaysayang disenyo. Hindi lamang ito basta tela, ito ay bahagi ng kultura at espiritual na pamumuhay ng mga Higaonon. Ginagamit ang hinabol bilang damit sa pang-araw-araw o espesyal na okasyon. Kumot o pantakip sa katawan. Tela sa mga ritual gaya ng kasalan, binyag o pagdiriwang ng anihan. Halimbawa ay, sa isang kasalan ng Higaonon, isinusuot ng babaeng ikakasal ang hinabol bilang simbolo ng kalinisan, kasipagan at pagkakakilanlan sa kanyang lahi. Ipinapasa rin ito mula sa isang henerasyon patungo sa susunod bilang pamana. Ang salitang hinabol ay nanghuhulugang habing tinapos na sumasagisag sa maingat na paggawa at mahalagang papel nito sa mga seremonyang may espiritual na kahulugan. Katutubong talaandaig. Ang mga talaandaig ay kilala sa kanilang pagpipinta at ukit sa kahoy. Gumagamit sila ng makukulay at simbolikong disenyo na nagpapakita ng kanilang kasaysayan at espiritual na paniniwala. Sikat din sila sa ritual na sining tulad ng sayaw at musika. Matatagpuan ito sa Bukidnon. Ang mga uri ng sining ay pagpipinta gamit ang lupa o natural na pigment. Ukit sa kahoy, karaniwang may disenyo ng kalikasan at espiritual na simbolo. Kahalagahan nito, ang sining ay bahagi ng oral tradition, ginagamit upang magkwento ng kasaysayan at paniniwala. Tinataguyod nila ang tinatawag na cultural integrity, paniniwalang dapat manatiling buo ang kanilang kultura kahit sa modernong panahon. Talaandaig Art Village, isang lugar sa Bukidnon kung saan makikita ang makukulay at makasining na gawa ng tribo. At sa ngayon, pag-uusapan natin ang katutubong matigsalog. Ang mga matigsalog ay isa sa mga 7 subtribo ng mga Malobo at sila ay matatagpuan sa Bukidnon at Davao. At ang kanilang sining ay nakaugat sa tradisyon, paniniwala at sa kalikasan ng kanilang paligid. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang kanilang mga punahing aspeto sa kanilang mga sining.
Ang una ay pagbuborda ng kwentas or beadworks. Ito ay isa sa ilang mga sikat na visual art. Ginagamit nila ang mga matingkad na kulay at geometric na disenyo. Ang sunod naman na sinang-visual nila ay paghahabi or weaving, tela, banig at basket ng kanilang canvas. Ang mga disenyo naman ay sumasalamin sa mga elemento sa kanilang mga kapaligiran at kanilang espiritual na paniniwala. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kasuotan at palamuti. Para sa mga kababaihan ay may blusa o binalaran at palda na kinukumpleto ito ng mga binordang suklay, kuwentas at singsing sa binti or tikos na mga matitingkad ang kulay. Para naman sa mga kalalakihan may buwendera, binukad, at sa mga dato naman ay may mga binordang turbantes, sinturon, slingbat at isang kampilan. At ang mga headdress na mga matatanda o tangkulo na may nakasabit na bola ay sumisimbolo ito ng mga responsibilidad nila. Sa kanilang tato naman ay mas prominent ang mga linya, zigzag, parisok at bilok at gatla. At sumasalamin ito sa mga elemento mula sa kanilang kapaligiran at spiritual na paniniwala. Ang mga kulay na ginagamit nila palagi ay pula, puti at dilaw. Ang pula sa kanila ay nagsisimbolo ng lakas, ang puti naman ay para sa kapayapaan, zigzag naman ay maaaring nagsisimbolo ng mga bukid o ngipin. Ang mga matigsalog ay may sayaw at awit pang ritual. Isa sa kanilang sayaw ay bangkakaw, na sinasayaw ito sa tabi ng ilog para sa kanilang pagpangingisda. Para naman sa kanilang awit ay panubad. Ito naman ay ginagamit para sa pagdadasal at panawagan sa kanilang mga Diyos. At ito naman ay maririnig sa mga importante na events at kaganapan sa kanilang komunidad. The way of their preserving their art is through elders teaching the younger generations of their craftsmanship, of their art or inheriting of it. Thus, it ensures the continuity of their expression of art. And by commercializing their works, they provide awareness to the masses that their art is also important, that their art is also an expression. And remember guys, art is an expression and art is subjective. And I subjectively advise you all to appreciate their art. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa pinakakilalang sining ng mga katutubong Maranao mula sa Lanao del Sur, ang ukir na kilala rin bilang ukil. Ang ukir o ukil ay isang masalimuot na anyo ng sining na karaniwang makikita sa mga turugan o tradisyonal na bahay ng mga dato, pati na rin sa mga gamitan tulad ng kasangkapan at armas. Pero hindi lang ito basta disenyo. Ang ukir ay may malalim na kahulugan para sa mga Maranao. Ito ay kumakatawan sa kagandahan, lakas at pananampalataya ng kanilang kultura at paniniwala. Saan ba ito matatagpuan? Ang sining na ito ay matatagpuan sa Lanao del Sur, ang tahanan ng mga Maranao. Ano nga ba ang ukir o ukil? Ukir, ito ay isang estilo ng sining na binubuo ng makukurbang ukit. Makikita ito sa mga turugan, sangkapan at armas. Ukil, ito naman ay tumutukoy sa aktwal na ukit o paglililok na may ornamental o palamutiing disenyo. Ang mga disenyo ay binubuo ng geometric patterns, floral patterns, at naga. Geometric patterns, ito ay hugis at linya na may simetriya. Floral patterns o bulaklakin o halamang motif. Naga, mga dragon like serpents o mistikong nilalang. May dalawang pangunahing estilo ng ukir, ukir adato at ukir abay. Ukir adato,
Para sa kalalakihan, ito ay mas geometric ang disenyo. Ukir abay, para naman sa kababaihan, ito ay mas floral o bulaklakin. Ang ukir ay may malaking kahalagahan sa lipunan ng Maranao. Una, ipinapakita nito ang antas ng isang tao sa lipunan, lalo na kapag makikita sa bahay ng isang dato. Pangalawa, itinuturing itong isa sa pinakamataas na anyo ng Maranao aesthetics o sining. Ang turogan ay ang tradisyonal na bahay ng mga dato ng Maranao. Ito ay puno ng ukir carvings lalo na sa mga haligi at kisame ng bahay. Makikita rito ang yaman ng kultura at simbolo ng karangalan ng pamilya. Narito ang ilang nakakatuwang kaalaman tungkol sa ukir. Una, ang paggawa ng ukir ay nangangailangan ng taon ng pagsasanay at matinding tiyaga. Pangalawa, ang disenyo ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod bilang bahagi ng pamanan ng lahi. Pangatlo, may paniniwala na ang ukir ay may espiritual na kahulugan at ginagamit bilang proteksyon laban sa masama. Pang-apat, sa mga kasalukuyang panahon, ginagamit na rin ang ukir design sa fashion, accessories at modernong arkitektura, ngunit dala pa rin nito ang tradisyonal na kahulugan. Sa kabuuan, ang ukir o ukil ay hindi lang basta palamuti. Ito ay buhay na sining ng mga Maranao. Ito ay salamin ng kanilang kagandahan, katatagan at kultura. Kaya't bilang mga Pilipino, mahalaga na ating pahalagahan, alalahanin at ipagmalaki ang ganitong uri ng sining. Isa ito sa ating mga kayamanang dapat pangalagaan. Ang mga katutubong sining na ito ay buhay na kultura. Hindi lamang ito para sa dekorasyon, ito ay paraan ng komunikasyon, pagkakakilanlan at paniniwala. Mahalaga ang papel ng mga ito sa pagsusulong ng pambansang pagkakaisa at pagpapanatili ng ating makulay na kasaysayan. Ito po ang ika-9 na grupo. Maraming salamat at mabuhay.